pinakamasamang idea. Ito yung point nyo kung gusto nyo magkanda leche-leche na. Ang ating lahat ng institusyon, COMELEC, sirain nyo na lahat ng Constitutional Commission. Si Secretary Jesus Crispin Remulla. Kung gusto nyo bastusan na, kung gusto nyo maging Freycinet Republic na talaga tayo, ito hindi Freycinet, hindi lang Freycinet Republic. Ang kapal, pagka ito ang na-appoint. Kasing kapal nung kahadyero ng Central Bank kung saan nakalagay yung ating mga ginto. Ganong kakapal. Pag i-appoint nyo, sige na, appoint nyo na. Kasi, marami naman paraan yan eh. Di ba sinasabi ko noon, ang ombudsman, dapat yan impartial. Kita ba, Conrado Vasquez, Aniano Desierto, di ba? Etong si Sammy Martires, mga judges. Merong isang inappoint na sinasabi nilang tao ng dating Pangulo na para sa akin, sorry, with due apologies to my client, Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo. Mukhang bad idea rin, inappoint niya yung kanyang dating Secretary of Justice sa Ombudsman, si Merceditas Gutierrez. Ayun. Anong ginawa nung nagpalit ng administrasyon? Nagkaloko-loko rin? Hindi. Ano? Pina-impeach siya kasi ayaw sa kanya kasi tao siya ng dating Pangulo. At obvious daw, sabi nila na nandoon lang siya para protektahan ang dating Pangulo. Mali. Pina-impeach siya. Eto pa, isang dilawan in-appoint sa ombudsman, di ba, si Conchita Carpio Morales. Oo. Anong ginawa ni Conchita Carpio Morales? Yung sub 44, nagdemanda kami sa ombudsman. Anong final? Namatay 44. Ano mong final kay Noy Noy? Ano po? Usurpation of authority at saka graft. Layo patay? Kaanlayo. Yan ang mangyayari. Ngayon, kung gusto nyo babuyan na talaga at wala na kayong pagmamahal sa ating bansa, Mr. President, appoint nyo na si Remulla. Sige na. Para magkaalaman na. Huwag na tayo magkunwari. Pero Tony, sa kanya wala naman nag-appoint, di ba? Alin? Kay Kanino? Remulla. Kundi, mahirap kung walang mag-appoint sa kanya. Bakit hindi siya nandun? Oo. Nagpresenta siya. Hindi, talaga mag-a-apply ka. Apply siya. Oo. Or may mag-nominate sa'yo. Kaya nga. Mas maganda kung may mag-nominate sa'yo. At wala. Hindi na niya kailangan mag-nominate. Anong mas maganda? Wala nang dali-dali ka desa rito. Pinalisinta na niya sarili niya. Oh my God. Oo. Anyway, sige na, babuyan na. Hindi pwede yun. May kaso siya kapakapalan na nga. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi nga. Freycinet Republic. Kaya may kaso. Katulad nitong investigasyon, yan ang gusto mong ombudsman? Hindi po. On the basis of one person, yung si alias I'm Totoy. sorry, no. Eto, ganito kasama ang investigasyon ngayon ng DOJ. Lousy. Etong si Totoy, yung star witness kay Ang, at to repeat, wala akong kaugnayan kay Atong Ang. Kilala ko. I've met him on some occasions. Nagtsikahan kami. Chuchu-chuchu. Pero wala akong kinalaman dyan. Si Gretchen, na-meet ko unang-una yan sa Maynila. Pareho kaming judge ng isang beauty contest. Oo. Then, na-meet ko siya noon dahil kay Claudine Barreto. Yun ang extent namin. Kaya hindi ko pinagtatanggol. Hindi nila ako abogado, etc. Siyempre, ang kinuha nila si Lorna Kapunan para medyo nakakatuwa itsura. Hindi ko sila kaano-ano, ha? Hindi ko sila kliyente. Pero, ang sama ng investigasyon laban sa kanila, on the basis of one person, unang-una, ito, question ko, ha? Alam mo, standard to, galing din ako sa NBI nung panahon ni Lim. Pag may ganyang sumulpot na witness at kung ano-anong sinasabi, etong unang question ko sa NBI, nilay detector test nyo ba? Pinolygraph nyo ba yan? Wala pa. Isa-isa yan eh. Yun. Number 2, on the basis of what this guy says, na hindi nyo nalalaman kung anong motibo nito o kung ano. Pero mo, i-implicate mo, sasabihin mo, oy, kakausapin ko ang Chief Justice kasi nai-impluensyahan nitong taong to ang judiciary. Ang sama naman ang tingin mo sa judiciary. Pakapalan na nga ng mukha ito. Diyan ako nabibwisit kay Boying eh. Dahil lang sinabi ng isang tao na pinagbibintangan pa nga na nag-extort, pinaniwalaan mo. Lousy. Bago sasabihin mo, oy, yung mga judges, imbestigahan. Kasi sinasabi nitong si Totoy, sinasabi ni Totoy ha, wala namang basihan. Ang mga judges daw nabibili ni Atong Ang. Anong kalokohan ito? Sinabi pa niya, involve ang NBI. Wala namang ebidensya. Di ba nag-pushback si Director Jimmy Santiago? Matino yan si Jimmy Santiago, dating huwes din yan.
Dahil sa sinasabi nitong kamoting to na hindi mo man lang alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Ha? Ay pagbibintangan mo lahat, mag-aaresto ka ng pulis. Pagbibintangan mo yung NBI, kasabwat ni Atong Ang. Pagbibintangan mo yung mga huwes, kasabwat ni Atong Ang. Bakang mangyari dito, parang si Philip Medel. Natatanda mo si Philip Medel? Opo. Yung kay, anong tawag dito? Sino yung artista? Yung sumasayaw? Yung anak ng pating na memory ko. Hindi, yung i-google nyo nga yun, no? Bigla lang pumasok sa utak ko eh. Yung pinatay nung asawa niya. Yung sa Janin Marcia. Nida Blanca. Yun. 'Di ba? Si Nida Blanca nakitang patay. Opo. May lumabas na isang testigo, ang pangalan ay Philip Medel. O di, nag-imbestiga, etc. Only for this Philip Medel to later turn around and say, hindi, pinilit lang ako ng mga pulis, sabihin niya, nagwawawala. Allah. Oo, sa press con, ha? Oo. Hindi pwede yung lousy. Iyan ang gagawin mo, Ombudsman, lousy investigasyon. Ano nangyari kay Teves? Di ba nag-recant lahat ng witnesses? Di ba? Ang lousy rin ang investigasyon noon. Napaka-lousy noon. Kaya yung ibang mga akusado, baka hindi alam, hindi nire-report kinokontrol nila Ang dami na ng mga co-accused ni Congressman Teves na nabigyan na ng bail sa mga ibang kaso kasi mahina ang ebidensya. Lousy gagawin mong ombudsman. Bago, alam mo naman ang pakay kung gagawin mo si Boyeng Remulla na ombudsman. Poprotektahan lang niya si Pangulong Marcos even beyond the term of Mr. Marcos kasi less than 3 years na, natatakot na sila Bakit sila matakot kung hindi naman totoo? Ay kaya nga, di ba ibalik ko sa kanila yung sinasabi nila kay Harry Roque, bakit ka matatakot kung bakit kung kailangan mag-appoint ng ombudsman para protektahan ka kung wala kang ginawang masama? Correct. Diba? Hindi kamote ka. Wala Wala kamote talaga rito. Katulad nito Eto, wag na tayong pumunta sa mga current affairs. Kaya ako naniniwala na itong sabongero chuchu na to, ang tagal na nito Kung bakit may bilang umusbong para mapatakpan yung kakamutihan nila dito sa impeachment. Kasi kamangangamote yung impeachment. Maniwala ka at dili. Kita mo naman eto ang kalokohan ng Amerika. Pinaaway nila sa atin ang China. Alam mo, marami namang dispute sa mga isla between China and Vietnam. Yung katulad ng dinidiscuss ko kahapon. China and Malaysia, China and Indonesia, China and Taiwan, China and Japan. Pero hindi naman sila nagigirian na magegera. Pinilit tayo ng Amerika, yung mga ulalo kasi itong mga opisyal natin, binigyan tayo ng EDCA sites, lalagyan daw ng missile, ngayon lalagyan daw ng mga bala. Grabe. So, nagagalit ang China, syempre. Parang yung nangyari sa Ukraine. Ikaw ba naman papayag ka, meron kang kaaway taga Quezon City, uupa ng bahay sa tapat mo, tututukan ng machine gun yung bahay mo. Hindi, syempre. Papasukin mo yun. Oo. Pinaaway sa atin ng China, naglagay ng 7 o 9 na EDCA sites dito. Gagamitin tayo para pangsangga sa China kung i-invade niya ang Taiwan na wala naman tayong pakialam doon sa gerang yon. Ginawa tayong parang buffer, parang panangga. Pagkatapos, sasabihin, kailangan namin ng armas kasi kinakalaban tayo ng China. Bay, lakihan yung gastos nyo. Kita mong kalokohan ng Amerika. Eto, tayo ay pine-pressure ng Amerika na taasan ang gastos natin sa armas to 5% of our gross domestic product. Dati 3% lang yan Ibig ganito nangyari Jubs. Etong si Wenner, galit ako dyan Sampalin mo. Sinampal mo. Dinimanda ka. Dinimanda ako, slander by deed. Kumuha ka ng sarili mong abogado. Ganun ang ginawa sa atin ng Amerika. Awayin nyo, China. Inaaway ho kami, winawater cannon kami, lagi kami pinapasok, tinataboy yung aming mga fishermen. Kulang ang barko namin. Bumili kayo ng barko. In other words, ginagawa tayo, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Bago. Sige, bibigyan namin kayo ng barko. Eto, 30 years old. 1995 pa. Galing sa Japan. Ikaw, mabiyahe ka ba?
eto, biyahe lang ito, ha? Babiyahe ka pa sa Baguio. Ang dala mo, 30 years old na kotse. Hindi na. Di ba? Magbas ka na lang. Pero itong mga Amerikano, gusto makipaglaban tayo sa China na may 30 years old na mga barko. Binigyan tayong 6, samantalang ang isang shipyard lamang ng China at meron silang 4 o 5 yata na malalaking shipyards. Isang shipyard lang ng China gumagawa every year ng 24 na bagong barko. Bago, brand new. Bago yung makina, bago yung bakal, bago Versus yung armas. Sa atin, bulok yung makina, bulok yung bakal, ha? Pinaglumaan. Kinakalawa. Pati yung mga eroplanong gustong ibenta sa atin. 40 years old na yung design Pambihira naman, ho. Ano ba naman yan? Ang afford lang natin yung galing sa Korea na maayos pero ang liliit noon. Yung binili natin sa Korea, trainer jet lang yun, pan-training lang yun, na nilagyan ng armas. Ang liit noon. Okay na yun, pero ilan lang yun. Bumili tayo ng, meron yata tayong 23. Kung hindi ako nagkakamali, kasi isa bumagsak pa. Yun ang isasalpak mo sa pinakamalaking Air Force, pinakamalaking Navy sa buong mundo in terms of quantity. Yun ang ipanlalaban mo. Hello. Naman yan. Oo, bakit kasi tayo sunod-sunuran sa China? Sa Amerika. May magaling tayo advisor dyan. At sinasabi pa, si Gibo ang advisor natin pagdating hindi kamote. Hindi na kamote. Gibo nga di ba? Hindi nga makapagpatubo ng book yun Pinsan ni Noynoy yun, di ba? Oo, pinsan ni Noynoy. Oo. We should Eto, yung sinasabi, kasi ang Amerika, pinressure din ang NATO na itaas ang spending nila, ang gastos nila sa depensa. Ang NATO naman talaga, okay lang kasi right after World War II, talagang meron ng threat ang NATO countries against yung mga communist countries dati. Dati, ang communist nandun sa East Germany. Pagkatapos sa East Germany, West Germany na. Pagkatapos, papunta na yon ng Germany, France na yon, Poland, yan. Paikot na yon ano na yon Continental Europe na yon Talagang may threat naman at nakita naman nila talagang ang Russia nag-invade ng mga bansa. Although may debate as to whether or not tama yon, the fact remains may talagang invasion doon, actual na invasion. Kaya susunod sa Ukraine, NATO country na yun Ala. Kaya talagang may threat. Dito naman, wala naman tayong away antimano with China. Naghahanap lang ng away. Yung sinasabi, bine-brainwash tayo, ninanakaw yung isla. Bukas italakay natin kung bakit hindi pwedeng nakawin yung dagat. Mahirap nakawin yung dagat Anong ginawa ng China sa dagat? Kinuha yung tubig, inuwi sa Beijing. Gusto pa nga ipasandok, di ba? Sa baha yun. Sa baha naman yun. Alam mo kung ano mangyayari kapag sinunod natin, nagpa-pressure tayo sa US, na gawing 5%, itaas ang gastos natin sa mga armas. Yan, 2% lang pala tayo, 2-3% something. Kita mo, kung ang GDP, ang taya ng GDP ng ating bansa for 2025, projection lang ito based on historical data, ay 497.5 billion. Gross domestic product, ito yung kalahatan ng wealth na generate ng ating bansa from inside, or 27.9 trillion. Yan. Okay. Ibig sabihin, ang gagastusin natin para sa mga armas ay 1.4 trillion pesos. Wow. Na yan, bagamat malaki, ay gakulangot pa rin. Sa ginagastos ng China. Anong ibig sabihin pag tinaasan mo ang gastos sa militar? Babawasan mo ang healthcare. Diba? Saan mo kukunin yun? Ginawa na nga. Unless magutang ka na naman. Yun ang mangyayari na naman. Babawasan mo ang education. Nangyari na nga po yan
babawasan mo yung mga social services, babawasan mo infrastructure, babawasan mo tulay, babawasan mo ang kalye. Farm to market roads, babawasan mo yung bigay sa mga farmers. Ano ba yan? Di ba? Anong solusyon para hindi maapektuhan itong mga sektor na to na mas kailangan? Dalawa. Umutang ka, di ba? Siyempre, ang utang, binabayaran yan. Kasi masama ang ugali ng mga ibang nagpapautang. Napakahigpit. Umutang ka na nga, gusto pa bayaran mo. Grabe, itong mga bansang nagpapautang Umutang na nga, gusto mo pa bayaran? Anong klaseng ugali yan? Matapos nilang i-offer. Nagpapautang sila, di ba? Talaga naman nagpapautang sila. Pinaunlakan mo na nga yung offer nila. Gusto pa nila magbabayad ka? Napakasama ng mga ugali. Hindi lang magbayad ka. Ito pa ang kalokohan nitong mga nagpapautang. Hindi lang gusto nilang magbayad ka. Gusto nilang may interest pa. Anong klaseng mga tao yan? Ang laki pa. Or, ang solusyon kung ayaw mong mangutang, magtaas ka ng buwis. Sinong tataasan ng buwis? Tayo. Di tayo, taong bayan. Dalawa lang ang remedyo niyan. Yan ang ginagawa sa atin ng Amerika. Sabi, kaibigan namin kayo. China bad, US. Inuuto tayo ng Amerika. Yan. Samantalang kung nakikipag-usap lang naman sa China, bago sasabihin na naman nitong taga-Sarat, Ilocos Norte, na makapili ka pag nagsabi kang, makipag-usap tayo sa China. Kayang-kaya kang durugin ay ayaw mo makipag-usap. Hindi ka naman ipagtatanggol ng Amerika. Hindi papasok yung Mutual Defense Treaty sa South China Sea. Walang kwenta yan. At saka huwag nyo nang tawagin yan. Okay lang, ako Pilipino ako, may batas. Tinatawag kayong West Philippine Sea. Okay lang yun because I'm a good citizen. Pero wag nyo nang asahan ng ibang bansa ay tawagin niyang West Philippine Sea because internationally speaking, walang West Philippine Sea. Ilusyon nyo lang yan. Ang Compliment Google lang Maps yan. private yan.